So hello everyone, welcome back sa ating vlog. Pag-usapan lang natin yung update ng IRCC ngayong December 7, 2023 no? Kasi medyo mabibigat yung mga updates na nilabas nila today. So isang sad news at tatlong good news yung binigay sa atin ng IRCC. Yung sad news, hindi ko alam kung you will consider that as sad news, bad news, or baka nga good news pa yon para sa iba. Pero this is all about the international student or yung mga rules about international students. So, apektado dito yung mga currently na nandito sa Canada as international student and yung mga gustong pumunta dito sa Canada as international student. So, let's start dun sa biggest news nila. No? So, today, diniscuss nila yung cost of living. So, alam naman na natin lahat na sobrang taas na rin ng cost of living dito sa Canada. And unfortunately, hindi ko alam hindi ko sure kung unfortunately or fortunately, tinaas na nila yung requirement for cost of living para pag-apply ng international student. So sa mga hindi nakakaalam, no, pag nag-apply kasi kayo ng international student dito sa Canada, no, you are required to provide or prove na meron kang funds na gagamitin pagpunta mo dito sa Canada. So that includes your 1-year tuition fee and yung 1-year cost of living natin. So, yung 1-year cost of living before is 10,000 Canadian dollars. So, fixed yon, flat. 10,000 Canadian dollars for single, plus 4,000 Canadian dollars for your first dependent, plus additional 3,000 Canadian dollars for each following dependent after the first one. So, ang sabi ng IRCC ngayon, for international students daw na single, ang cost of living na daw, meron tayong kodigo para hindi natin magkamali, no? Ang cost of living na daw ay papalo na ng 20,635. So sa lahat ng applications starting January 1, 2024. So lahat ng bagong application on January 1 na na-receive nila ng January 1, 2024 for study permit, ang requirement na ng cost of living will be 20,635 Canadian dollars. Plus of course yung 1-year tuition fee ninyo and plus yung travel costs ninyo. So para sa akin, no, medyo sad news siya para dun sa mga individuals or aspiring international students na nag-iipon for the cost of living para ma-meet nila yung 1-year na tuition fee tsaka yung 1 year of cost of living. Tapos biglang babagsakan tayo ng times to na nila yung cost of living. But on the brighter side, no, i-take into consideration kasi natin na talagang yung 10,000 Canadian dollars na sinet nila way before pa, hindi na talaga kasya in today's market. For example, if you will come here to Calgary, no, pag magre-rent ka ng room, let's say $600 na yung room agad. Or pag magre-rent ka ng sarili mo, yung parang apartment, ganyan. 1,000 na yung pinakamababa siguro, baka wala ka nang makita ng 1,000 for a 1 bed, 1 bath eh. So kung i-compute mo yon sa housing mo pa lang, ubus na yung 10,000 per year mo. So with the update na 20,635, I think medyo justified na yung cost of living na gagastusin mo during that 1 year. Kasi medyo mas malapit na siya sa katotohanan. Kaya yun, sabi ko nga, medyo good news siya kasi they're trying to protect yung mga international students na papasok dito para hindi sila ma-exploit. Kasi ang nakikita nilang problema dito guys, no? So, pinakita mo 10,000 Canadian dollars, okay, you have that. Pero pagdating mo dito, wala ka nang magamit or short na yung 10,000 Canadian dollars. Ano na mangyayari sa'yo? So, ang tendency yan, nagiging vulnerable yung mga international students dito sa Canada. So, yun nga, yun yung pinaka biggest update nila from 10,000 Canadian dollars per year, ginawa na nilang 20,635 Canadian dollars per year. So more than 100% yung increase. Ngayon lang guys, hindi natin sure kung i-adjust din nila yung sa mga dependents. Kasi 'di ba sa previous rule natin, 10,000 Canadian dollars for the single applicant plus 4,000 sa first na dependent plus additional 3,000 to each dependent. Hindi natin sure kung mag-i-stick pa rin sila sa 4,000 sa first dependent and 3,000 sa mga susunod na dependent or they will also adjust it based doon sa cost of living na dito sa Canada. I'm not sure. Hindi tayo sigurado kung kailan nila ilalabas or kung ilalabas nila or kung i-update man nila. Pero upon checking sa website ng IRCC right now, wala pa ako nakikitang update doon sa mga dependents. So sa mga gustong pumunta dito sa Canada, nakapag-ipon na kayo ng saktong 1-year tuition fee tsaka saktong 1-year cost of living ninyo, I suggest na mag-apply na kayo as soon as possible kasi ito naman, at least hindi tayo binigla ni IRCC na okay, immediately
ganito na yung cost of living. Hindi niya binigla. So nagbigay siya ng deadline na yung mag-a-apply lang ito, yung cost of living na 20,635 para sa mga new applications na masasubmit ng January 1, 2024. So sa mga meron ng funds, sa mga ready ng kanilang mga documents, I suggest na mag-apply na kayo as soon as possible na kaya ninyo, of course. Syempre, i-double check nyo pa rin yung mga documents niyo kung kompleto na talaga yung pag-justify nyo ng SOP ninyo, etc. etc. So I suggest na gawin nyo yan before January 1, 2024 para nang sa ganun makapasok pa rin kayo dun sa lumang threshold. So ano naman yung mga good news din na lumabas for international students dito sa Canada, no? Sa mga nandito na sa Canada and nakapag-apply ng study permit nila today, December 7, 2023, pwede pa rin kayong mag-work or pwede kayong mag-work ng more than 20 hours hanggang April 30, 2024. So sa mga hindi nakakaalam, nung last year, naglabas sila ng waiver or temporary public policy na winave nila yung 20 hours per week na work restriction sa mga international student who are currently studying in Canada and nakapag-submit ng application nila before October 7 na mag-work full-time. So pwede siya dati. So itong extension ng policy na to, no, sino makikinabang nito? Lahat ng nandito sa Canada and lahat ng nakapag-apply ng study permit nila ng December 7. So ibig sabihin guys, nung mga last year kasi maraming nag-apply ng December 2022. So hindi sila pwedeng magtrabaho ng full time kasi hindi sila umabot sa cut-off. Pero with this policy right now, pwede na sila magtrabaho full time dito sa Canada habang nasa session yung klase nila. Kasi normally, kapag wala itong temporary policy na to, no, you are only allowed to work 20 hours per week off campus during the session of your classes. And unlimited hours kapag on campus. Pero with this policy, unlimited hours on or off campus. And then, meron din silang binanggit about the possibility of extension nitong program na to or ng policy na to or the possibility of making it permanent. Pero hindi siya unlimited. Sinabi nila tungkol doon sa permanent policy, instead na 20 hours, kinoconsider nilang gawing 30 hours per week yung maximum ng off-campus. So that's one of the good news. Second good news is yung online classes. So hanggang September 1, 2024, allowed pa tayo or yung mga international students na mag-take ng online classes as long as less than 50%. So ang ibig sabihin nito, at least 50% or more dapat face-to-face yung klase mo. So anong impact nito? Kasi guys, normally, hindi sana makakount yung sa online na yan towards your PGWP. So in this temporary policy, kahit online ka, as long as less than 50% ng online, ika-count pa rin nila yung length of study mo towards your PGWP. So that's one of the good news again. And lastly, ito 3 beses na nila in-extend to, no? So yung sa PGWP expiration na ini-extend nila. So kasi 'di ba during the COVID etc. maraming nag-expire na mga work permits o yung mga PGWP. Tapos syempre walang draw ng CEC, so hindi nila nakuha yung permanent residency nila during those times. Ngayon naglabas si IRCC before na pwede na lang i-extend yung pa-expire na PGWP nila ng up to 18 months. So ngayon, sabi ni IRCC, lahat ng mga PGWP na mag-expire ng December 31, 2023, pwedeng mag-apply ng extension of up to 18 months. Pero sabi nila, this is the last. So ito na yung last na extension na binibigay nila. So after this, wala nang extension yung PGWP. So swerte lang dito yung mga naka 1-year program before, no? So kung nag 1-year program ka before, so you have 1 year na PGWP, then pag-expire, pumasok itong rule na to. So nag-extend sila ng 18 months, so that's already 1 year and 18 months, so that's 2.5 years na. Tapos nung mag-expire na ulit yon, kasi this is more than 18 months ago na, pwede ulit sila mag-apply ng PGWP extension. So overall, ang naging effect niyan sa kanila, 2 18 months plus 1 year. So yun yung mga talagang sunerte din sa PGWP. So yun yung mga big news guys na binitawan ng IRCC ngayong araw, no, December 7, 2023. Supposed to be guys, hindi talaga dapat ako mag-vlog, no, kasi nag-commit ako sa sarili ko na hindi ako mag-vlog for how many weeks or how many months kasi nakafocus ako ngayon doon sa CPA ko. So ongoing kasi yung review ko, may exam na ako next week, kaya medyo nag-lie low muna tayo dito sa YouTube. And yun, since this is a very important announcement from IRCC
nag-decide lang ako na ano lang siya saglit, i-analyze lang saglit yung impact nito and para ma-share ko din sa inyo yung insights ko. Actually right now, nandito ako sa yan, Starbucks. Yan kasi ako nagre-review guys. So, yun. Umalis lang ako saglit para mag-video. Kasi sa bahay sana ako magre-review kaso ang daming distractions doon. Andyan yung kama mo, pwede ka matulog, di ba? Facebook, ganyan. So yan, mas pinili ko dito na lang muna sa Starbucks. Mas productive ako. Nakakatapos ako ng 2 or 3 cases per day from 8:30 hanggang 4. Kasi dito lang din na area nag-work si Dayan ngayon, no? Kaya yun, instead na umuwi pa ako ng bahay, isa din yon na factor kasi 30 minutes yung layo nito. So ihatid ko si Dayan ng 30 minutes, uwi ako ng 30 minutes, babalik ulit ako ng 30 minutes, tapos uwi ulit kami ng 30 minutes. So that's already 2 hours. Unlike kapag dito na ako nagstay, 30 minutes papunta, 30 minutes pabalik, 1 hour lang. So, yung 1 hour, nagagamit ko pa sa paggawa ng cases. So, sa mga nagtataka sa CPA, no, matagal ko pa matcha-challenge yung mismong CPA, yung mismong board exam, no. So, yung kinukuha ko ngayon is just a preparation para sa final exam. So, ayun lang. Yun yung pagkakaiba dito, no. So, you need to take 6 modules, 2 core, 2 elective, tsaka 2 capstone bago ka makapag-exam ng CPA. So, ngayon, nakaisa na ako. Tapos 2 iti-take ko ngayon, tapos sa March isa ulit, tapos May isa, tapos June isa. Hopefully makapag-exam ako ng CPA sa September 2024. So this year will be very busy for me kasi busy season namin sa audit, magi-start na niyan next month, January. Tapos sasabayan nung pag-review ko for CPA. So, pasensya na lang muna kayo guys kung hindi tayo masyadong makapag-post ng mga informative videos natin. Pero itatry pa rin natin na sumingit-singit ng pakonti-konti dito para mabigyan ko kayo ng insight sa mga updates ng IRCC dito sa Canada for international students. So, I think yun lang muna for today's video guys. Thank you so much for watching again. This is Edwin from Dre's Canada Vlog. And always remember to stay humble and always stay focused sa mga goals. And guys, I'll see you sa next vlog. Bye-bye!